Walang tagumpay na hindi pinaghihirapan, na hindi pinaglalaanan ng sakripisyo at pagtitiis. Walang bagong buhay kung hindi muna mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Kayo po ang Kristo ng Diyos," sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay victory. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers, ganoon din ang mga supporters ng Word of the Day. Dahil sa inyo ay ating itataguyod ang ating online mission, ang media evangelization. Mga kapatid, lahat ng tagumpay ay pinaghihirapan. Lahat ay pinagsisikapan. At kinakailangang maglaan ng sakripisyo para marating ang tugatog ng tagumpay. Kahit sa mga mag-aaral, kinakailangan talagang magsakripisyo para makatapos. Magsakripisyo sa pamamagitan ng hindi lang pag-aaral, kundi sa pagsusumikap na mairaos yung bawat araw. Ang daming gastos, ang daming gawain, ang daming dapat isubmit. Minsan, kinakailangan magpuyat. Minsan, kinakapos ng mga ng allowances, pero kinakailangang magpatuloy sa pag-aaral. Yung iba, mga magulang na nagpapaaral, kinakailangang magsanla ng ari-arian, ng lupa o ng alagang kalabaw o kung ano paman para lang maitaguyod ang kanilang anak na nag-aaral. Yung iba, kinakailangang pumasok sa iba't ibang klase ng trabaho, magsakripisyo, maghirap, magtiis sa ilalim ng init ng araw, at sa maliit, kakarampot na sweldo. Minsan titiisin mo na magtipid, wag na lang magmerienda o bawasan na lang ang budget sa pagkain para lang ilaan ang kinikita para sa kanilang anak na pinag-aaral o mga anak na tinutustusan. Ang dami nating mga sakripisyong ginagawa para lang makamit ang isang pangarap, ang tagumpay, ang kaayusan, ang kaunlaran. Kung gusto nating magtagumpay sa buhay, napakahalaga na matutunan natin ang salitang sakripisyo, ang salitang pag-aalay ng buhay, ang pagtitiis at pagtitiyaga. Napakahalaga, and of course, the proper attitude para marating natin yung ating mga hangarin, yung ating mga pangarap sa buhay. Ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ay mayroong misyon sa mundo. At upang maisakatuparan ang misyon na iyon, kinailangang magsakripisyo. Kinailangang mag-alay ng sarili. Kinailangang mamatay para marating ang misyon na yon, ang layunin at dahilan
kung bakit naparito ang Mesiyas. Kaya ang tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sino ako sabi ng mga tao? At binanggit nila na si Jesus daw ay si Juan Bautista o si Elias o ilan sa mga propeta na muling nabuhay nagbalik. Alam naman natin na sa Old Testament lahat ng mga propeta ay pinatay. Ibig sabihin si Jesus, He is destined to suffer and die. Ano ang sabi ni Jesus o ano ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad? Para sa inyo, sino ako para sa inyo? Sumagot si Pedro, kayo po ang Mesiyas, kayo ang Kristo ng Diyos, the Messiah. Pero bakit pinagbawalan ni Jesus na ipagkalat ito sa mga tao? Dahil yung mga tao, atat na, gustong-gusto na nila na dumating ang Mesiyas na siyang tutubos, na siyang mag-aahon sa kanila sa hirap. Diba, ganoon naman po tayo. Kapag hirap na tayo sa buhay, we are hoping against hope. Naghihintay tayo ng isang tao that somebody will bring us up, will lead us, no? Paalis doon sa kinasasadlakan nating hirap, no? Bighati at kalungkutan sa buhay na yon. Ang inaasahan na lamang ng mga tao sa panahon ni Jesus ay ang pagdating ng tagapagligtas. Pero yung ini-expect nilang Mesiyas ay iba sa pamamaraan ng pagiging Mesiyas ng Panginoon. Ang hinihintay nilang Mesiyas ay isang triumphant, isang victorious na Messiah na nagtagumpay na bababa mula sa langit, sakay ng karwahe, at lilipulin ang mga naniniil at sumasakop, nagpapahirap sa mga Hudyo. Ganun yung pagtingin nilang Mesiyas. It's like a political king, political leader, political Messiah na papanig at papabor sa bansang Israel at siyang magpapabagsak ng mga sumisiil sa kanya. Nang dumating si Jesus, iba yung kanyang pagiging Mesiyas. At sinasabi niya that the Messiah should suffer and die in the hands of the Jews, in the hands of the elders. At siguradong hindi ito matatanggap ng mundo na ginagalawan ni Jesus. Kaya nga sabi niya, huwag niyong ipagsasabi dahil siya'y pipilitin nilang maging hari, siya'y pipilitin nila na maging political leader at ituturing na political Messiah. Pero ang tagumpay ni Kristo ay hindi sa pagiging isang political leader. Yan ang itinuturo sa atin ngayon. That the victory of Jesus will be on the cross. Kaya nga, hindi natin pwedeng pag-usapan ang victory, ang tagumpay ng Panginoon, ang tagumpay ng ating kaligtasan, ang tagumpay ni Kristo, without talking about the suffering and the death that Jesus has to endure. Ito yung kinakailangan niyang pagdaanan na hindi sakop ng iniisip ng maraming tao sa kapanahunan niya. At ganoon din naman sa ating buhay, mga kapatid. Kung gusto mong magtagumpay, kung gusto mong may marating sa buhay, you have to do sacrifices in your life. Kinakailangan pagtiisan, pagtiyagaan, para marating yung ganong pangarap sa buhay. Mga kapatid, yung ating tagumpay, ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay nating lahat, sapagkat ito'y tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. At upang siya'y magtagumpay, kinailangan niyang magdusa, maghirap at patayin. Subalit hindi natatapos doon, muling mabuhay. Mga kapatid, we are already victorious. Si Jesus dumating na, nagpakasakit na, namatay na, at muling nabuhay alang-alang sa ating kaligtasan. Ang kinakailangan nating gawin ay sundan si Jesus, tanggapin si Jesus, mabuhay ayon sa buhay ni Jesus. Ipagkatiwala natin lahat kay Jesus. The victory of Jesus is the victory of love, ang tagumpay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sana tayo rin, huwag tayong basta-basta susuko sa harap ng panganib, sa harap ng kahirapan, sa harap ng kawalang kasiguraduhan.
kakapit tayo sa Diyos sapagkat nagtagumpay na siya. Napagtagumpayan na tayo ng pagpapakasakit, ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ipagkatiwala natin yung ating sarili sa Kanya at matuto tayo sa halimbawa at sa buhay ng Panginoon. Kung gusto mo magtagumpay, dapat handa kang magtiis, handa kang magdusa, handa kang mahirapan. Pero napakahalaga na ang ating mga pagtitiis at paghihirap, samahan natin ng pagmamahal, ng determinasyon, ipagkatiwala natin kay Jesus at siguradong tayo ay makararating sa totoong tagumpay. Ang tagumpay ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil nagtagumpay ang iyong pag-ibig para sa aming kaligtasan. Nawa, pahalagahan namin ito at isabuhay namin araw-araw ang buhay pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.